Isa sa mga binigyang diin sa naging pagdinig ng House Committee on Overseas Workers Affairs ngayong araw ay ang pagpapaigting ng financial literacy awareness sa ating mga overseas Filipino workers o OFW na magbibigay kaalaman para mas mapagaan pa ang kanilang mga hinirap o pinaghirapang pera. Live mula sa Batasang Pambansa si Bien Manalo. Bien! Princess, at tinalakay din sa naging pagdinig ng House Committee on Overseas Workers Affairs ang mga panukalang batas na magpapalakas sa proteksyon at karapatan ng ating mga overseas Filipino workers. Princess, kabilang dito ang panukalang magbibigay proteksyon sa remittances o yung perang ipinapadala ng mga OFW sa kanilang pamilya. Ilan sa mga may akda nito sina Majority Leader Sandro Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Layunin ng panukala na palakasin ang financial literacy programs para maturuan ng mga OFW sa pag-iipon, paghawak ng loans at tamang financial planning. Suportado ito ng Department of Migrant Workers habang kinikilala ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang malaking ambag ng mga OFW sa ekonomiya. Isinusulong din ang mas mura at abot-kayang financial services para sa kanila. Ayon sa BSP, umabot sa 2.91 bilyong dolyar ang cash remittances noong November 2025. Mas mataas yan ng 3.6% kumpara sa 2.81 bilyong dolyar noong 2024. Ang panukalang batas na ito ay nakaugat sa isang simpleng prinsipyo. Ang remittances na pinaghihirapang kitain ng ating mga OFW sa ibang bansa ay dapat makarating sa kanilang mga pamilya ng buo at protektado mula sa labis-labis na fees. This measure is about fairness, ensuring that the money that is earned through sacrifice, hard work, and the separation of each Filipino worker from their family is still protected from excessive charges, and the amount that goes back to their families will be of greater use because of the greater amounts that will be saved because of such. Lusot na rin sa komite ang mga panukalang magpapalawig sa paggamit ng Legal Assistance Fund at Action Fund para sa mga OFW na may kinahaharap na kaso. Patuloy namang pinalalakas ng DMW at DFA ang legal support, lalo na sa mga bansang wala pang Migrant Workers Office. Ayon sa DFA, 200 milyong piso ang nakalaang pondo kada taon para sa Legal Assistance Fund. Samantala, sa higit 11 bilyong pisong pondo ng DMW sa 2026 GAA, 2 bilyong piso ang nakalaan sa Action Fund. Mas mataas yan kumpara sa 1.2 billion pesos noong nakaraang taon. Patuloy rin ang kampanya laban sa illegal recruitment at human trafficking. Layunin din ng mga panukala na paigtingin ang pagsugpo sa illegal recruitment at mga pang-aabuso sa mga OFW. Princess, plano namang magtatag ng 4 na karagdagan pang Migrant Workers Office ang DMW ngayong taon. Sa ngayon ay may 30 legal teams ang DMW na tumutulong o sumasaklolo sa ating mga OFW na may kinahaharap na kaso sa iba't ibang bansa. Princess. Bien, nabanggit po itong panukalang pagpoprotekta sa mga OFW na nahaharap sa iba't ibang kaso. Ano pa ba yung mga ibang mga programa o inisyatiba ng ating ahensya katulad ng DMW para mapalakas pa yung pag-alalay sa ating mga kababayang overseas Filipino workers? Princess, kaugnay niyan ay nagsimula ng mag-deploy ng volunteer lawyers ang Integrated Bar of the Philippines sa Hong Kong at sa Zamboanga kamakailan na sumaklolo sa ating mga kababayan na biktima ng illegal recruitment at human trafficking. Bahagi yan ng kasunduan na nilagdaan sa pagitan ng Department of Migrant Workers at Integrated Bar of the Philippines. Princess.